tayo, malapit na. Yan na po yung Fatima. Ayan, magbabangka muna po tayo ngayon para maabutan natin yung tubig doon kasi kung ibas na hindi natin makikita yung kagandahan ng dagat. Opo, may mga So sasakyan papunta po na po yan. tayo sa area. Sa bangka naman po mga 10 minutes lang po yan. Mabilis lang po. And Saka then, sir, hanggang mamaya doon po, pagbalik sasakyan yan. doon na po tayo dadaan sa may kalsada. Hanggang doon po, oh. So yan po yun, nakikita niyo po yung Operational ganda ng resort po dagat. yun. Binabaybay po natin yung tabing dagat niya. Ito pong isla-isla na ito, tapat po ito ni Mayor ng Calawag, Bisorte. Yan sa tapat po niyan, ito po. Yan pong tapat niyan yan. Yan kay Mayor po yan. Yan po pinupuntahan nila pag sila magmi-meeting. Tayo sila ng tent. So dito na po tayo ngayon sa Lamesang Bato. Ito naman po yung Lamesang Bato na tinatawag na tourist spot po ito. Kaya po yung lamesang Hindi lang po bato. na naasikaso. Pero ito po ay napakaganda nito. Sa ibabaw po niyan, 3 layer po ng bato yan. Ayan, marami pong naliligo sa ngayon. Yan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Kapaluhan, Calawag, Quezon. Ito na po yung bahay. Kasama po itong bahay sa binebenta. Ayan po, may bakod na po siya. Punta po tayo sa dagat. Tingnan po natin yung tabing dagat. Ito po ay may sukat na lahat-lahat po ito ay 9.7 hectares. So sa ngayon, nagbangka po muna kami pupunta rito sa area. So ayan po ang dagat. Mga 10 minutes po kami galing doon sa town, sa barangay, sa sentro po ng Kapaluhan. Para po mas mabilis, madali-daling makarating dito. Kasi nahabolan po namin yung tubig. So, andito po, kita nyo naman po ang buhangin, napakapino po. Napakarami pa pong tanim na niyog. Ayan. Sa ngayon po ay maglo-low tide na siya. Ayan po ang ganda niya. Ang beachfront niya. Doon po sa unahan doon, ayun po yung nabili ni Marcelito Pumoy doon po sa may parting dulo na yun. Kaya kalapit lang po ng lupa na ito ang kay Marcelito Pumoy. Ayan. Diyan po tayo galing, dumaan po tayo dyan, umikot. Madadaanan po natin yun. Yung lupa ni Marcelito Pumoy. Pati yung kay Mayor, nandyan po. So mamaya po babalik po tayo. Titingnan po natin yung kalsada na gagawin. Pero nakakarating naman po talaga doon yung 4x4. Sa ngayon po ay napakaganda po ng daan. May ilang portion lang na talagang maliit lang yung daan niya. Gawa nung nag-inulan po ay nauka yung kalsada. Lupa pa po kasi yun. Pero yan po ay kalsada hanggang dito sa beach na ito. So ayan. 9.7 hectares, dalawang titulo po ito. Isang 5.3 at saka isang 4.3 hectares something. Kaya po 9.7 po yan lahat-lahat. So kita nyo naman po yung buhangin. Yung quality ng buhangin niya. So yan. Napakarami din pong tanim na niyog. Napakasarap pong habang nagsiswimming kayo, naliligo, mayroon po kayong buko. Magbubuko po kayo. Ito pong area na ito ay pasok po ang sasakyan. Hanggang dito po mismo sa beach na ito. Sa lupa na ito yung kalsada. Kasama po yung bahay na yan sa ibebenta. Concrete po yung house. Half concrete. Hindi ako whole concrete pala ito. So yan. Ang tenant po dyan na nakatira ay kapatid po ng may-ari. At supportive naman po siya na mabenta ang property ng kanyang kapatid. Kasi matagal na rin po nila itong gustong ibenta.
Yan. Ito po yung likod ng area ng bahay. Mamaya po titingnan po natin yung kalsada na dadaanan papasok. Pwede pong bumili ng isang titulo lang, 5.3 hectares or 4.3 hectares. Yan. Ngayon, kung hindi pa rin naman kaya ng budget, payag din po si seller na tayo po ay bumili ng 1 hektarya. Ang presyo po ni seller, 150 per square meter. Yun po ay talagang napakababa na ng presyo compare natin sa mga bilihan ng beach dito. Ayan, productive pa ang lupa. So yan, nakikita naman po natin, napakaraming puno ng niyog. At halos wala pong bakanti sa lupa na yan. Puro tanim po yan. So yan, 150 per square meter ang benta po ng may-ari. Ang babayaran nyo na lang po ng buyer ay ang transfer. Maliban doon, kay seller na po lahat. Okay. Ayan po. Binabaybay po natin yung loob ng property. Ang frontage po ng dagat dito ay nasa 250 meters yung haba. Kaya napakalaki po. Sa lahat-lahat po ng sukat yun sa 9.7 hectares. So kung tayo magkakaroon naman tayo ng front sa beach. Magkakaroon tayo ng access sa beach. So, yan po. Ito na po. Ang binabaybay po natin, papunta na po tayo dun sa kalsada. Wala pong problema rito kasi may kuryente po ito. So, ayan na. Ito na po yung kalsada. Doon po tayo galing sa area na yon, sa property. Yan. Ito pong kalsada. Yan po ang kalsada papunta ron sa Barangay Road. Mga more or less, mga 500 meters po ang layo niyan buhat doon sa main road, sa Barangay Road. So, ito na po yung kalsada. Yan, nandito po yung kuryente. Yung poste po ng kuryente, ayan po. Nasa area po nitong property mismo. Ito pong dinadaanan natin, ito yung kalsada mismo po na didiretso po sa property. Kaya ang kalsada po ay papasok talaga sa property. Pero ito naman po ay dulon-dulo na ng kalsada. Kaya hindi na rin po ito mga daanin. Kumbaga private na po itong area na ito. So yan, binabaybay po natin yung kalsada. Nakita nyo naman po, meron talaga siyang daan. Actually, yung iba po talaga nung nakaraan, maabot dito ang sasakyan. Nung tumagal lang ang panahon, palibasa po, konti lang yung mga nakatira pa dito, hindi po nadadaanan ito. Masyado, wala mga sasakyan. Pero sa ngayon po, ang mga motor po, balik-balikan po dito. Pasok-pasok po ang mga motor dito. Sa ngayon, napakarami pong mga naliligo. So, yung panahon ng mainit ang panahon. So, ang din na lang talaga makapasok ng tuluyan ay ang 4 wheels. Siguro baka mga around 200 meters na andun yung 4x4 na sasakyan nitong mga ito. So, kasi meron pong sira na daan. Pag may tubig po yun ay ang kalapit po is palayan. Kaya nung kasagsagan po ang pag-ulan, nasisira po yung kalsada na yun. Sa ngayon, hindi po nakakadiretso ang sasakyan hanggang dito. Kaya ito po lang po yung lumago na po yung mga damo dito sa kalsada na ito. Pero ito po ay two-way. Two-way po ang kalsada rito na gagawin. May budget na po ang barangay.